Itago niya na lang ako sa pangalang Carlito. Fresh graduate ako nung mangyari ang historyang to. Sa totoo lang, matagal ko na rin tong gustong ikuwento sa iba, ngunit hindi ko magawa-gawa. Siguro dahil hindi ako sanay noon na magkwento sa personal, lalo tungkol sa mga usaping babae. Kaya naman naisip ko na isulat na lang ang kwento ng minsan naging karanasan ko na nagpasiklab ng aking pagkatao at tumatak sa aking isipan. Hindi naman sa mayabang, pero may itsura ko. At sakto ang height na 5'8" na bumagay sa aking pangangatawan. Hindi naman ako yung sinasabi ng iba na hot, pero malakas lang ang appeal ko sa mga babae. At kahit pa nga sa mga beki. Yun ang napansin ng mga barkada ko nung college, lalo na kapag may inuman, kapag biglang itinatanong ang pangalan ko. Pero pinagtataka ko lamang, ay laging may mga edad na ang nagkakagusto sa akin. Sa edad kong 21, ay laging kumukursunada sa akin ay ang mga nasa 30 pataas ang edad. After ng graduation namin sa college, ay tinawagan agad ako sa inaplayan kong kumpanya. Laking tuwa ako dahil napatsyempo sa aking 21 birthday. Nagtataka lang ako dahil naging mabilis ang process at hindi na ako dumaan pa sa mga interview. Nang mag-report ako sa personnel ay nag-fill up na lang ako ng personal information ko. In short, hindi na ako nahirapan pa sa paghahanap ng trabaho after kong gumraduate. Di tulad ng mga naikukwento sa akin nung nag-aaral pa ako. Sabi kasi nila, mas mahirap daw maghanap ng trabaho kaysa mag-aral. Which is totoo naman. Talaga lang siguro na sinuwerte lang ako sa panahon yun. Akin kasing nalaman na nagtrabaho rin doon si Dad noong panahon na sanggol pa lamang ako. At naging maganda ang pakikisama niya sa lahat ng mga employees at mahusay din ang performance sa trabaho. Pabor naman ang klase ng trabaho sa akin dahil nagamit ko agad ang aking napag-aralan sa college. Diretso na rin ang reporting namin sa general manager ng kumpanya. 1 week na ako doon sa kumpanya nang bumalik sa trabaho ang general manager na kababalik lang galing Amerika para sa isang business meeting at ni-request na mag-overtime ako. Kami lang ang natira sa office nang mag-uwian na ang lahat pagsapit ng 5:00 ng hapon. Pasado 6:00 ng gabi ay sinadya ako ni manager sa aking cubicle at niyaya akong kumain ng hapunan sa building canteen at nagpaunlak naman ako. Iniisip ko man na parang ang awkward at nakakahiya na ililibre ako ng isang manager, pero sa isip ko, parang welcome treat lang siguro niya sa akin, lalo at kauuwi niya lang. Isa pa, baka may gusto siyang malaman sa akin na importante. Habang kumakain, ay naikwento niya sa akin na siya ang nag-asikaso ng aking application paper bago siya magtungo sa Amerika. At nagbigay siya ng instruction sa personnel manager niya na mag-report na ako kagad. Sinabi niya na maganda ang performance ng aking tatay sa kanilang company at kahit papaano ay may dinatanaw sila sa kanya. Kaya ganoon kadali ang employment ko sa kumpanya. Nang makabalik kami sa office, ay doon na sa aking cubicle nag-stay si Mom habang tinatapos namin ang ilang trabaho. Marami pa siyang naikwento tungkol sa naging alaala ni Dad sa kumpanya. Naikwento rin niya na matagal na siyang byuda at 6 ang naging anak na pawang may sarili-sarili ng pamilya at magaganda na ang buhay. Bilib din ako sa kanya dahil hindi siya nahiyang aminin ang edad niya na 58 anyos. Yung iba kasi talaga, nahihiya
o nagsisinungaling sa kausap, lalo't ayaw nilang maging matanda sila sa paningin ng iba o kaharap. Miniro ko siya ng mga oras na yun. Ma'am, mukha lang po kayong 40 anyos ah. Ang ganda-ganda po ninyo. Medyo nag-blush ang mukha niya at napangiti sa sinabi ko sa kanya. Sa totoo lang, ay talagang maganda si Madam. Malayo sa itsura ang tunay na edad. Sabi ng mga kasama ko, ay strict na raw ito. Pero habang magkausap kami, ay napakabait naman at malambing siya kung magsalita. Maganda pa rin ang korte ng katawan niya kahit may pagka-chubby. Bawi sa kinis ng kutis. Sa totoo lang, hindi talaga ako attracted sa may mga edad ng babae. Mas gusto ko pa rin kasi yung mga kaedad ko or yung mga dalaga kong tignan. Pero iba si Madam. Bukod tangi siyang babae. Sa kabila ng edad na 58. Maging ako sa sarili ko, hindi ako makapaniwala na mababago ni Ma'am ang pananaw ko sa babae. At napatunayan ko rin na may tinatago siyang nakakalason na kagandahan. Inalis niya ang suot na blazer at bumungad ang hindi ko inaasahang ganda. Sleeveless t-shirt na spaghetti strap ang pang-ilalim at flowing neckline pa. Kaya alam kong mas nakalalamang pa siya kung tutuusin kumpara sa ibang mga babae kung katawan lang ang pag-uusapan. Kaya naman talagang naantig ang damdamin ko. Kasabay ng pagsiklab ng aking tinatagong kapilyuhan sa tuwing na pagmamasda ng aming general manager. Alas 8 na ng gabi nang umalis kami sa office. At bago lumabas sa elevator, ay hinadkan pa niya ako sa pisngi. Nabigla ako sa inasal ng aming manager. Pilit kong inintindi kung anong ibig sabihin ng halik niyang yun. Sa isip ko, mukhang malabo namang magkagusto siya sa isang katulad ko lang. Pero bakit niya naman yun ginawa? Ganun lang din ba siya sa ibang mga nagtatrabaho sa kumpanya? Gulong-gulo ang isip ko habang pauwi sa bahay. Pag-uwi ko sa bahay, nikwento ko kay tatay ang aming kwentuhan ni Madam. Nahalata ko ang hindi maintindihan na reaksyon niya. Lumiti lang siya noon na para bang may ibig sabihin. Simula noon, hindi naging malimit ang aming overtime ni Ma'am. At ganun pa rin ang routine. Sabay kaming naghahapunan. Pag kami na lang ang nasa office, ay nag-aalis na siya ng blazer. Napansin ko lang na habang tumatagal, at pag may kinukwento siya, ay pumupunta siya sa aking likuran. Kasabay ng isang malambing na haplos sa aking batok, kaya halos magdikit na kaming dalawa. Ganun pa rin, pag alis namin sa office, lagi siyang may pabaon na halik sa pisngi ko. At hindi naman siya nagagalit nang binalikan ko rin siya ng isang smack sa pisngi. Minsan, mas naging ban ako sa isang kwento niya nang kami lang ulit ang natira sa opisina. Medyo makulimlim ang araw na yun at malamig ang simoy ng hangin sa labas. Alam mo, iho, nagkaroon kami ng relasyon ng dad mo noon. Siguro mga nasa 30 siya at ako naman ay 40. Kamamatay lang din noon ng mister ko. Masasabi kong mahusay o malalay ang dad mo. Naging sandalan ko siya, kaya nahulog ang loob ko sa kanya. Nagkasakit ka noon ng maluba, kaya tumigil ang relasyon namin. Nag-resign siya sa kumpanya, at siya na ang huling lalaki sa buhay ko. Dagdag pa niya. Habang siya ay nagkukwento, ay panay ang haplos niya sa buhok ko sa aking likuran. At nagpatuloy pa siya sa pagkwento. Kaya naman laking tuwa ko nung mag-apply ka dito. At minadali ko kaagad ang proseso. Sa totoo lang pag nakikita kita, ay nabubuhay ang alaala ng tatay mo sa aking isip. Nagbabalik ang dati kong sigla at pag-asa. Sana'y maunawaan mo ko. Iba ang tense sa pagitan naming dalawa ng mga sandaling iwan.
Habang nakayakap na sa aking likuran, si boss, ay hinawakan ko ang isa niyang palad at matapang na hinagkan. Sa puntong yun, ay alam ko na ang nais ni Madam. Ang muling matugunan ang pangangailangan niya na matagal pinagkait ng panahon. Simula nung mag-resign at iwan siya ng huling lalaki sa buhay niya, ay nawalan siya ng gana. At sa aking pagdating, ay muli siyang nagkaroon ng pag-asa. Gusto niyang ibaling sa akin ang lahat. Gusto niyang umibig muli at maranasang maging masaya. Sa isip-isip ko, parang imposibleng tanggapin ko ang payuwatig ni Ma'am na magkaroon kami ng relasyon. Sa edad pa lang ay parang malabo nang maging kami. Maging ang mga taong nasa paligid ay alam kong iba ang iisipin pag nalamang pinatulan ko siya. Pero sa puntong yun, winaksi ko ang lahat ng agam-agam sa aking sarili. Hindi na ako nagdalawang isip pa. At sa aking pagtayo, ay niyakap ko na si Ma'am ng Bigpit na nagbigay ng alab sa aming dalawa. Isang makahulugang tinginan nang maglapit ang aming mga mukha. Ang ganda niya sa kabila ng edad na 58. At lalo pala siyang maganda sa malapitan. Hinalikan ko siya ng malambing sa noo. Pababa hanggang sa lips. Pansin ko ang kaba niya. Hanggang sinamalay nilang namin ang mga sarili namin sa isang sofa sa gilid ng office. Magkayakap kami pero ang aming mga suot ay tila naabandona sa sihig. Ang mga ilaw ay tila nagkunwaring pundi at ang mga bintana ay nakababa ang kortina na animoy may malakas na bagyo. Halos mabaliw ang ginang na ilang taong ding nag-antay sa aking pagdating. Maigpit ang yakap niya sa akin at kahit naka-on ang aircon ng office, ay kapwa nagsanib ang pawis namin dalawa. Nanatiling bukas ang mga binti ng magandang ginang para sa akin, hanggang sa tuluyang makontento kaming dalawa, sa di mapapantay ang aliw na kami lang ang nakakaalam. Magkayakap pa rin kami habang nakapikit. Nag-aantay kaming guminaho ng aming mga sarili. Alam mo, iho, magkamukha kayo ng dad mo. Kung pwede lang sana na ikaw na lang. Kaso alam kong kahihiyan sa'yo ang patulan ang tulad kong may edad na. Kaya kung iiwasan mo na ako after nito, okay lang sa akin. Subukan ko, Ma'am. Maigsing tugon ko sa kanya. Ng mga oras na yun, medyo nalungkot ang ekspresyon ng mukha niya. Sa akin lang ay may katotohanan ng sinabi naman sa akin. Hindi ko pa kaya sa ngayon na pumasok sa isang relasyon alam kong maraming hindi matutuwa. Dahil hindi normal sa kanilang paningin. At aaminin ko, andoon talaga yung hiya. After nang may namagitan sa amin, inaya niya ako na magmerienda. Alam niya kung gaano ako napagod sa opisina. Hindi dahil sa office work, kundi sa isang makabuluhang pagkakataon para sa amin. Inisip ko na natulungan kong bawiin ang lungkot ni Madam na matagal niyan kinikim-kim. Noon akala ko hindi ko kayang makipagrelasyon sa isang may edad na, dahil na rin sa pride at hiya ko. Pero nang makilala ko pa siya ng lubos, ay kusang sumuko ang aking damdamin para sa kanya. Naging kami. Tinuring ko siyang kaedad ko at minahala, katulad ng pagmamahal ng aking tatay nung sila'y magkasintahan pa. At hinigipan ko pa ngayon. Kaya naman hindi ko makalimutan ang sandaling nakilala ko si Ma'am. Dahil naging bahagi ng aking first job, ang mapasaya siya sa anumang bagay na naisin niya. Hanggang dito na lamang po. At maraming salamat sa mga nakinig ng aking istorya.